tribal laws become different and they evolve pagka nagkakaroon na ng nation like a national law. And national law should be subordinate to international law kung meron ng mga global communities. Nag-evolve ang paggawa ng batas sigon sa katotohanan ng isang lipunan. The law against murder prevents people to take into their own hand violent and fatal resolutions to conflicts. Kung ang lahat ng di pagkakaunawaan, patay ng mga Babylonian overlords na sobrang malupit sa kanila. Dahil kung gagawin nila yon, maghihiganti sila, lalo silang pag-iinitan at baka lalong ubusin ang kanilang lahi. Therefore, yon, maghihiganti sila, lalo silang pag-iinitan at baka lalong ubusin ang kanilang lahi. Therefore, the law was given, do not murder, in order to keep community peace and unity. To prevent needless loss, keep community peace and unity. To prevent needless loss of life. To prevent needless loss of life. Ang konti-konti na nga nila, lagi silang nag-6 to continue. But I say to you that if you're angry with a brother or sister, you will be liable to judgment, or you will also be killed. If you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say, you fool, you will be liable to the hell of fire. Sa maraming pagkakataon, pinaluwag ni Jesus ang napakaraming mahihigpit na turo ng Old Testament. Pero sa pagkakataon na ito, pinahigpit pa niya lalo ang katuruan sa pagpatay. Sa matandang tipan, sa Old Testament, ang teaching lang, do not kill. Bakit kaya? Unang-una, ipinapakita ni Jesus sa napakaraming self-righteous people of His time na hindi ko wala silang sinaksak, sinakal, nilunod, tinulak, hindi na sila murderers, na hindi na sila sinless and liable to judgment. Ipinakita ni Jesus ang kasalanan ay hindi lang yung ginagawa ng kamay, kundi yung sinasabi din ng bibig. In fact, mas lalalim pa yan when it comes to the sin of adultery, kundi yung sinasabi din ng bibig. In fact, mas lalalim pa yan when it comes to the sin of adultery, dahil sasabihin pa ni Jesus, hindi lang yung ginagawa ng katawan, yung iniisip. Kung ikaw ay buong galing na nagdadala ng yung mga handog sa Diyos, maaaring ito ay tithes and offerings, maaaring ministry, maaaring service, paglilingkod, ano man yung inaalay mo sa Diyos, tapos naalala mo na may galit sa'yo, may kapatid na masama ang loob sa iyo, iwan mo na muna yan, ang pagbibigay mo ng regalo na yan, puntahan mo muna yung may galit sa iyo at makipagkasundo ka. May kapatid na masama ang loob sa iyo, iwan mo na muna yan, pagbibigay mo ng regalo na yan, puntahan mo muna yung may galit sa iyo at makipagkasundo ka. At kung nagawa mo na yan, ang regalo na yan, puntahan mo muna yung may galit sa iyo at makipagkasundo ka. Yung mga naghiwalay na mag-asawa, nilait-lait muna niya yung asawa niya. Yung mga naghiwalay na mag-asawa, nilait-lait muna niya yung asawa niya, naglaitan sila, nagsumbatan. Yung mga anak na lumalaya sa mga magulang dahil pinagmumura ng magulang. Mga magulang na nagtatakwil ang anak dahil nilapastangan ng anak sa salita. Kaya sa salita pa lang, pero oras na hindi busy, nanunumbali, nagugunita, nasasariwa, bumabalik ang galit. Kaya pag tayo'y may nagawang mali, at alam naman natin pag mali, huwag ka lang maging proud, alam mo agad, mag-sorry kayo agad. Sa isang segundo na pagsasabi niyo ng sorry, makakatipid kayo ng lifetime of regret. Pero siyempre, huwag niyong gawing dekorasyon yung sorry para lang gumanda ang buhay niyo. Mean it and be sincere and prove it. Prove that you are sorry. A timely sorry could prevent war, murder, and a lifetime of strife. So the law prohibited murder for order in and survival of the community. The law prevented murder by scaring the potential murderer with a death sentence. Kaya life for life, limb for limb. The law mitigated murder by killing murderers. Kasi kung talagang serial killer na yan, mas marami pang mapapatay, kaya may death sentence para tumigil na ang kanyang pamiminsala. But Jesus prevents murder by uprooting its cause, anger. Ang galing-galing talaga ni Jesus. Psychologist ka, psychiatrist ka. Tingnan mo lang ang style niya. Kung theologian ka, siya ang sundin mo. Jesus prescribes reconciliation to be initiated by the object of anger, not by the angry party, because that was easier
practical and logical. Yung hindi galit ang lumapit at umayos. Break the cycle of anger. Obserbahan nyo to. May galit sa inyo, hindi naman talaga kayo galit, pero pinagsalitaan kayo ng masakit, galit na rin kayo. At dahil galit na rin kayo, magsasalita na rin kayo ng masakit. Balik sa kanya. At dahil lalo siyang nasaktan, mas magsasalita siya ng mas masakit sa inyo, mas masasaktan kayo, mas ibabalik niyo sa kanya. Walang katapusang paikot-ikot na galit yan. Back to you, back to me. Back to you, back to me. Parang tennis. You must break that cycle. Na pag hinagisan kayo ng nakakagalit, ang itugon nyo ay kapayapaan, katahimikan ng loob, pagpapatawad, at kahit siya ang galit, kayo yung makipagkasundo. Yun ang turo ni Jesus. Mawawala ang galit niya. Ang kaisa-isang mabisang paraan ng pagtanggal ng galit ng kapwa ay huwag mo na siyang galitin pa. Pero galit na pala siya. Dadagdagan mo pa ng galit mo. Turo ni Jesus, mawawala ang galit niya. Ang kaisa-isang mabisang paraan ng pagtanggal ng galit ng kapwa ay huwag mo na siyang galitin pa. Pero galit na pala siya. Dadagdagan mo pa ng galit mo. Yung kanyang offense, magiging defense, magiging offense-defense, doble. Mga mag-asawa, obserbahan nyo yan. Mga magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaibigan. Alisan nyo ng hangin, yung bagyo, at mawawala ang lakas nito. At yung hangin na yon ay hangin ng galit. Yung bagyo, at mawawala ang lakas nito. At yung hangin na yon ay hangin ng galit. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. The best way to beat an angry person is not to hurt him, but to remove his anger. Parang kobrang tinanggalan mo ng kamandag, parang leon na tinanggalan mo ng pangil, parang leon na tinanggalan mo ng pangil, ang isang taong tinanggalan mo ng galit, dahil ang itinugon mo ay payapa, mabait, malumanay na sagot. Parang leon na tinanggalan mo ng pangil, ang isang taong tinanggalan mo ng galit, dahil ang itinugon mo ay payapa, mabait, malumanay na sagot. Kaya ang sabi ng Bible, a soft answer turns away wrath. Kahit gaano kagalit ng tao sa iyo, kung mahinahon ang iyong sagot, manghihina siya. Parang itinulak ka niya, hindi mo naman itinulak, natumba siya. Subukan nyo, pag may nagtutulak sa inyo, huwag niyong i-resist. Matutumba siya. Matutumba rin kayo, pero tumba yung galit niya. Kaya lang naman nanatiling nakatayo yung nagtutulak sa inyo kasi itinutulak niyo rin. It is your energy that energizes your opponent. Kung hindi mo i-resist, kaya ang tinuturo ni Jesus, non-resistance. Sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan hanggang mapagod siya. Pag sinampal mo rin siya, sasampalin ka rin niya, mamaya, nagduduelo na kayo, wrestling na, di na yun matatapos. Pag daw may nanghihingi ng balabal mo, sabihin mo, itong sando ko, gusto mo pa rin? Sa'yo na. O ano pang gusto mo? Sige, gusto mo, kunin mo na lahat. O wala nang natira sa akin, titigil ka na ng pangunguha. Non-violent resistance. Non-aggressive behavior. Yun ang itinuturo ni Jesus. Lalong-lalo sa mag-asawa. Ang tapang mo pala, ba't naman sa asawa mo ginagamit yan at hindi sa magnanakaw? Ba't hindi sa hold-upper? Bakit hindi sa masamang tao? Ang laki ng muscle mo. Yung asawa mo, binabali mo ang panga, parang mali yata. Nagamitan mo ng lakas yung nagmamahal sa'yo. Dahil ang dapat isukli mo doon, pagmamahal din. Subukan nyo yun mga kapatid, may gumagawa ng mali, huwag nyo suklian ng mali, mawawala na siya ng lakas ng loob na gumawa. At lalo naman, pag ginawa nyo pa ng mawawala na siya ng lakas ng loob na gumawa pa. At lalo naman, pag ginawa nyo pa ng mabuti. Jesus teaches the elimination and control of anger to create a climate of friendship and love. To promote rest, inner peace, and joy. Anger, to create a climate of friendship and love. To promote rest, inner peace, and joy. Liligaya ka lang pag hindi ka galit. At madodoble ang kaligayahan mo pag natanggal ang galit sa iyo ng iyong kapwa. Pero yung galit na nga, gagalitin mo pa, hindi ligaya yon. Satanic joy, yung nananakit sa iyo, tapos sasaktan nga siya, lumiligaya ka, that is not from God. Dapat tinatanggal natin sa sistema natin yung ganong evil pleasure. So, do not just say, you shall not murder. Say instead, you shall not be angry. Kaya sabi ni Lord, I did not come to abolish the law. I came to fulfill it. And that is the fulfillment, a revision, a refinement, a reorientation of the law. At sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:9, only fools get angry quickly and hold a grudge. Mga hangal lang ang madaling magalit. Mga hangal lang ang nagtatanim ng sama ng loob. Naghihinanakit, nagdaramdam. Dahil pag may inaalagaan kang hinanakit, pagdaramdam, tampo,
Ang dali-dali mong magalit. Sinong nagagalit? Ikaw. Sino nagkakasala? Ikaw. Kaya sabi ni Solomon, kahangalan na magtanim ng sama ng loob. Kaya pag may nagawa sa iyong masama ang kapwa, sasabihin mo, ang sama na ng ginawa mo sa akin, na-damage na ako, pero hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Kasi pag itinanim ko yan, patuloy akong madadamage. Minsan mo lang ginawa yung kamalian, habang buhay, daladala ko dahil sama ng loob ko, edi lugi ako. So tama nang minsan akong malugi sa ginawa mong mali, patatawarin kita, hindi ako magagalit sa iyo para hanggang doon na lang ang lugi ko at di na madagdagan. Pero pag nagdamdam ako, naghinanakit, nagsama ng loob, patuloy akong masasaktan. Therefore, patuloy ako malulugi. Kaya katalinuhan na magpatawad. Actually, kabanalan maging magpatawad, pero kung hindi ka banal, at least maging matalino ka. So, alam mo, hindi ako banal. Hindi kita mapapatawad kung kabanalan lang. Pero dahil matalino ako, papatawarin kita para huwag ako magkaroon ng sama ng loob. Dahil akong lugi pag may... So, alam mo, hindi ako banal. Hindi kita mapapatawad kung kabanalan lang. Pero dahil matalino ako, papatawarin kita para huwag ako magkaroon ng sama ng loob. Dahil akong lugi pag may sama ako ng loob. Dahil sa loob ko, nandun yung sama. Hindi lugi ako. So, ang tali-talino ko, kahit hindi ako mabait, patatawarin kita. Dapat ganun. Lalo na kung nagpatawad ka pa dahil makadiyos ka. Loob ko, nandun yung sama. Hindi lugi ako. So, ang tali-talino ko, kahit hindi ako mabait, patatawarin kita. Dapat ganun. Lalo na kung nagpatawad ka pa dahil makadiyos ka kasi, dahil mabait ka, di doble-doble ang benefit mo nun. At yun daw madaling magalit, ay isang uri ng kahangalan. Alam niyo kung sino mga madaling magalit? Yung may kapangyarihan, yung may otoridad, yung may pera. Yun namang walang pera, diba? Kinikim-kim lang ang galit. Yung mababa ang ranggo, nakangiti pa ngayon kahit galit. So, sino ang merong ganitong kahangalan? Yung mga makapangyarihan. Kasi, kayang-kaya nilang magalit. Wala kang magagawa. Pag galit sila itong may power. Pero sabi ni Solomon, that's foolishness. Because you destroy your heart, you destroy yourself, you destroy your health. At hindi lang yon. Ako ang amo, nagalit ako sa iyo. Nilapastangan kita, nilait kita, sinaktan ko loob mo. O nung natutulog ako, sinaksak mo ko, edi lugi ako. Your health. At hindi lang yon. Ako ang amo, nagalit ako sa iyo, nilapastangan kita, nilait kita, sinaktan ko loob mo. O nung natutulog ako, sinaksak mo ko, edi lugi ako. At maraming ganun, ha. Sayang, ang yaman-yaman pa naman, ang ganda-ganda ng buhay. Pinatay lang ng kung sino dahil pinagalitan niya. Kaya sabi ni Solomon, it is foolish to get angry quickly. Not to mention that it is sinful. So, huwag lang sabihin, do not murder. Sabihin natin, you should not be angry too long. Nagalit yung nanay mo kaninang umaga, pag uwi mo, galit pa rin. Nay, 8 oras na yung galit na yan. Matagal na. Heto na ang 10. Yung nanay mo kaninang umaga, pag uwi mo, galit pa rin. Nay, 8 oras na yung galit na yan. Matagal na. Heto na ang 10,000 pesos, mag-shopping na kayo. Hindi pagka hindi natanggal ang galit ng nanay. Ngayon pala, pag sashoppingin mo nang bumili po kayo ng kawali, bumili kayo ng kalan, bumili kayo ng udkuran ng nyog, para rin pala panluto niya para sa iyo, magagalit uli yun. May mga husband, ganun birthday ng asawa, ang regalo, kalan. Kalan? Hindi ba para rin sa pagluluto, para sa iyo to? Nasaan yung akin? Dinagdagan mo lang ng trabaho ko. Niregaluhan mo ko ng kawali, kaldero, panlinis ng banyo. Regalo ang tawag mo dyan. Pero pag magre-regalo kayo sa wife niya, yung pangkanya lang. Hindi yung pambuong pamilya. O bakit ang regalo mo sa akin, darling, bulkasil? Lagyan mo yung bubong natin kasi tumutulo, dear. Happy birthday. Baka yung bibig mo ang bulkasilin niya. Dapat marunong ka magtanggal ng galit. Regalo lang yan, konting himas-himas. But mean it. Kaya sabi sa Ephesians 4:26, don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. Sabi ng ibang versions, do not let the sun go down on your anger. Kaya gusto ko tong contemporary English version, nilinaw na. Don't go to bed angry. Huwag nang patagalin yan. Kasi nalalason ka. Remember, tumitigas ang semento. Ngayon, may galit ka, semento, wet cement. Walang nagtatanggal. Ikaw na magtanggal kasi mahihirapan ka rin pag tumigas yan Mas masarap kung may iba nagtatanggal. Pero pag wala, do it yourself. Huwag nang patigasin ang semento ng galit. At sabihin natin, you shall not be too angry to the point of saying hurting, insulting, anger-provoking words. Nagalit ka na, hindi na naiwasan. Sige. Pero huwag mo nang ibukang yung bibig. Huwag ka na magsabi pa ng mamaya hindi na lang ikaw yung galit.
pati yung pinagsabihan mo, galit na rin. Nararanasan niyo ba mga kapatid, kung minsan may ginawa sa iyong mali si A, pero ang pagsagot mo masyadong violente, masyadong masama, ma'am niya, ikaw pa ito nagsosorry. So, teka, bakit ako nagsosorry? Di ba ikaw unang gumawa ng mali? Oo nga, pero mali rin ang ginawa mo sa akin eh. Ako nauna, pero ikaw biglang kahuli. Kaya ikaw mag-sorry ngayon. Nabaligtad pa. Pag may ginawang mali sa inyo ang kapwa, hayaan nyo may utang siya. Gumawa ng mali. Oo nga, pero mali rin ang ginawa mo sa akin eh. Ako nauna, pero ikaw biglang kahuli. Kaya ikaw mag-sorry ngayon. Nabaligtad pa. Pag may ginawang mali sa inyo ang kapwa, hayaan nyo may utang siya. Kayo magpatawad. Kesa sasagutin nyo rin ang mali, mamaya kayo na yung may utang. Kaya ikaw mag-sorry ngayon. Nabaligtad pa. Pag may ginawang mali sa inyo ang kapwa, hayaan nyo may utang siya. Kayo magpatawad. Kesa sasagutin nyo rin ang mali, mamaya kayo na yung may utang. Be wise if you cannot be holy. Nakakahiya naman yung siya ang may unang mali, tapos ikaw ito nagsosorry. Kayo na yung may utang. Be wise if you cannot be holy. Nakakahiya naman yung siya ang may unang mali, tapos ikaw ito nagsosorry. Kasi nagdabog ka na, pinagsalitaan mo ng masakit, pinagbuhatan mo ng kamay, sinumbatan mo na, ininsulto mo na. Kaya mamaya, ikaw na talaga yung magsosorry. Ikaw na yung latest criminal. Proverbs 21:23, he who keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Pag marunong magtimpi, he who keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Pag marunong magtimpi, pag marunong magpigil sa pagbubulalas ng mga salita, nalalayo sa gulo. So make peace with those who are angry ng mga salita, nalalayo sa gulo. So make peace with those who are angry with you. Sabi sa Proverbs 25:21-22, if your enemies are hungry, give them something to eat. Sabi sa Proverbs 25:21-22, if your enemies are hungry, give them something to eat. If they are thirsty, give them something to drink. If your enemies are hungry, give them something to eat. If they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads, and the Lord will reward you. Pag nagugutom ang iyong kaaway, the Lord will reward you. Pag nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo, sobra naman siya. Kung matapos siyang mabusog, galit pa rin. Pag nauuhaw, painumin mo. Ang paggawa ng ganyang kabutihan ay bibiyayaan, gagantimpalaan. Pag nauuhaw, painumin mo. Ang paggawa ng ganyang kabutihan ay bibiyayaan, gagantimpalaan ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:9, God blesses those people who make peace. Anger-provoking words. Make peace. You will be happy. You will be rewarded by God, and the world will be a better place. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga practical na application itong anger-provoking words. Make peace. You will be happy. You will be rewarded by God, and the world will be a better place. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga practical na application itong mga katuruan na ito sa aming buhay. Right where we live, right where we work, right where we study, right where we live, right where we work, right where we study, right